Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni MP Miko Pugay. Title, Yusek Castro handang makipag-usap kay Representative Libeste sa labas ng korte. Ibinahagi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na handa siyang makipag-usap kay Batangas Representative Leandro Libeste matapos siyang hingan ng mambabatas ng 110 million na danyos. Matatandaan na sinampahan ni Libeste si Castro ng reklamo dahil umano sa sinabi ng tagapagsalita na ibinenta umano ng mambabatas ang prangkisa ng negosyo nito. Ito ang payag ni Auntie Claire. Kung makikipag-usap po, ako po'y open. Wala naman po sa aking masama dahil ako naman po, kapag ako'y nagsalita, ay binabase ko lang sa mga news at sa sinasabi po nila. So, si Boying ang kanyang tinutukoy kasi si Ombudsman Rimulya ang unang nagsalita. Sa ngayon ay wala pang tugon si Libeste kung nagbabalak ba siyang makipag-usap o makipag-ariglo kay Castro. Okay. May nabasa akong post ni sino ito? Teo Moreno. Sana ba yun? Ito, yung Elements of Libel. Dito. Sabi ni Teo Moreno, Leandro Libeste has filed a civil libel case against Claire Castro seeking 110 million in damages with a filing fee of around 2.8 million pesos. Laki ng bayad pala nito, civil. If Libeste wins, Castro could be ordered to pay damages including actual, moral, and possibly exemplary damages which could total up to the amount claimed, 110 million. Sabi nga ni Attorney Guanzon, kung kulong lang yung criminal libel, baliwala kay Attorney Claire Castro yan. Kailang yung magmumulta siya kahit 1 million, nako, mahirapan daw si Auntie Claire. So, ang laki na, 110 million. If Libeste loses, the filing fee is forfeited. No damages are awarded and he may even be responsible for some of Castro's legal costs. Essentially, the case is a high-stakes legal battle over reputation. Okay? With the filing fee being a small upfront cost compared to the potential 110 million at stake. This is interesting. Okay. Ano bang habol ni Congressman Libeste? Yung 110 million? I don't believe so dahil sabi niya kung mananalo siya, idodonate niya yung 110 million sa mga biktima ng flood control scam. So, hindi niya habol ang pera. Ang habol niya, yung reputation niya. Kasi nasira yung reputation niya nang dahil sa mga statements ni Auntie Claire. Ito, the statement falsely alleging that Representative Libeste sold a solar franchise was widely published and reportedly harmed his reputation, meeting the criteria for civil libel pending court determination. Negosyante itong si Congressman Libeste. Unang nagsabi, batang-bata ka pa, si Ombudsman Boying Rimulya. Batang-bata ka pa, ninegosyo mo ng franchise. Ano ka, walang hiya? Para kang hindi Pilipino? Matapang yung pahayag ni Ombudsman Rimulya. Kailang bakit hindi siya kinasuhan ni Congressman Libeste?
ginagalang daw niya si Ombudsman Rimulya dahil kaibigan ng nanay niya. Kaya reklamo ni Auntie Claire, bakit? Hindi mo ako ginagalang? At ang isang nakita ko, impeachable official, si Boying Rimulya, kaya walang silbi yung kasong isasampa ni Congressman Libiste. O, ito naman kay Yusek Claire Castro, bakit hindi siya sinampahan ng criminal libel? Sabi ni Attorney Guanzon, most likely madidismiss. Kasi kung public official ka, expected na yung ganyan, babatikusin yung mga ginagawa mo. Kaya wise move daw ni Congressman Libiste, yung hindi na siya nagsampa ng criminal libel, but it's civil libel. Oh. So, yun. Sinasabi dito na na-meet yung criteria ng civil libel dahil nasira yung reputation. Ito, mga elements of libel: defamatory statement, a false statement that harms person's reputation. Yan na nga, nasira ang reputasyon ni ano dahil hindi naman siya totoong nagbenta ng prangkisa. Yung kumpanya ni Libeste na mayroong prangkisa, hindi yun naibenta. Ang naibenta, ibang kumpanya. Oh, yun. So, false statement. Publication. Oh, the statement was communicated to at least one person other than the subject. And then identification. The statement refers to a specific person or entity. Yun. Na-identify, Libeste ang nagbenta. Malice or fault. The statement is made with malice or negligence depending on the case. So, ito na ang i-determine ng korte kung mayroon bang malisya yung ginawa ni Auntie Claire. And then damage. The statement causes injury to the person's reputation. Okay. So, first time ata na mayroong palace press officer o palace spokesperson na nasampahan ng civil libel case. History talaga itong si Auntie Claire. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na mimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Nis kuya ang nataga Anugero. Nani ang iyang atupan. Karon no man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga sinya. Tungod ani hinabang nga sinya nakaatop na gyud ko nga. Na sige kay mangitag budget bang atop. Karon nga lain ang sponsor, salamat kaayo og unta mataga napay matabangan nga uban
Kay dagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa nakino nga kuan, so halos na 40 ka balay. Dagan-dagan na gyud mo. Dagan-dagan na. So dagan pa karon ang nanginahanglan. Daghan pa gyud kay lisod kayong panahon na nagdawat ko ra gyud sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.